you, music team. Good morning to everyone. You may now take your seats, mga please. Tatlong bagay po ang ating ipapanalangin sa umaga po ito. Number one, let us pray for our brethren na mayroon pong mga karamdaman. Pag-pray po natin si Sister Beng Talinyo. And also, let us pray for Sister Jen sa kanyang recovery. And also, si Ate Nitz Alegre, let us pray for her. Sa kanyang pong paa, nahirapan ko siyang maglakad. And then also, sila Ate Nini, si Nanay Margie, and the rest of our brethren na mayroon pong mga karamdaman. Let us pray for them. So, join me in prayer para po sa mga kapatid natin na may mga karamdaman, mga kapatid. Let us all pray together. Let us pray. Lord Jesus, we commit our brethren na mayroon pong mga karamdaman na dinadala ngayong Panginoon. Sister Beng Talinyo, sa po Panginoon, she was admitted ngayon at naghihintay ng mga procedures na gagawin po sa kanya, Panginoon. Lord, bigyan niyo po ang pamilya ng pananampalataya. Bigyan niyo ng pag-asa ang pamilya, Panginoon. Gamitin niyo po yung procedures and even mga doctors ng gamot na kanya pong pinitake, Panginoon. And there's no impossible for you, Lord, para sa kanyang kompletong kagalingan. Palahin niyo ang even yung kanila pong mga pangailangan, Panginoon, for her hospitalization, Panginoon. Provide niyo po yun sa kanila. I pray also for Sister Jen, sa kanyang pong recovery, sa kanyang pong operation, Panginoon. Lord, gamitin niyo yung mga gamot sa kanyang ininom para tuluyang gumaling ang sugat, Panginoon, ng kanyang operation. Pray for Mother Nitz, Ate Nitz, Panginoon, sa kanyang pong paa na nahihirapan po siyang maglakad, Lord. Kaya po, Panginoon, na bumipon nito sa kanya. Pagpalain niyo siya, Panginoon, even all her ministries sa iglesia. I pray also, Father, for Nanay Margie and Ate Ermi. They're in the stage of recovering, Panginoon, sa kanilang pong karamdaman. Patuloy niyo silang gabayan. Bigyan ng pag-asa, Panginoon, sa kanilang pong mga dinadala karamdaman, Lord. Lord, pagpalain niyo po sa amin in lahat ng dalang sa pangalan ng Jesus. Amen. Let us also pray for our mission trip this afternoon at 3 o'clock sa Lagdiwa. Ang mga kababaihan ng choir team will go there mga alas 2 siguro bago mag-3 para pupunta sa Lagdiwa upang maghatid po tayo ng pagmamahal doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, especially sa mga nanay ko, mga kapatid. So, kung gusto niyo po sumama, i-approach niyo po si Pastor Mar. Nandito si Pastor Mar ngayon. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko, ito yung totoong gawain ng iglesia. We can go there and spread the gospel, spread the kingdom of God, para ang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon ay kumili na magkaroon ng kaligtasan. So, and also let us pray, mga kapatid, for our vision, our short-term vision, 12 small groups in bago matapos ang 2024. And I have may mga news po ako later sa inyo. And sige po, let us pray again. Let us join our hearts together. Gusto mo binanggit ko, let us all pray. Lord, we come to you in prayer and we lift up you, Father, doon po sa aming mission trip. Kasama ng mga kababaihan, ang aming choir, doon po sa Lagdiwa, sa kanilang pagtulak po doon, mamaya, Panginoon, para maghatid po ng pagmamahal mula sa inyong Panginoon. Lord, turuan niyo ang aming puso, yung aming mission team na pupunta doon, Panginoon, hindi para magbigay at maghintay ng kapalit, Panginoon, sa mga tao doon. But Lord, we will go there just to show our love. Kagaya din naman yung Panginoon, nagpakain kayo sa mga tao, but you are not expecting in return. So that is what we are going to do, Lord, later. We will give them help. We will help them. Dahil, Panginoon, ito yung utos sa amin to show love to them. And even, Panginoon, we are not expecting in return from them.
Kami ay simpleng magtanim lamang sa kanila, magtanim ng mabubuting gawa, kabutihan, and alam namin kayo po ang magpapalago, Panginoon. And if these people will see our good deeds, nakita nila yung pagmamahal namin, Panginoon, hindi sila mahihirapan lumapit sa inyo because our lives are living testament. Our lives are your word. We are the light, we are the salt of the earth, Panginoon. So Lord, hayaan niyo po ang aming team, ang aming mission team na pupunta lang doon, go there, show love, magbigay, Panginoon, kung anong pwede namin maibigay sa kanila. And then if there's an opportunity for us, Lord, to share the gospel, we're going to share because the gospel is the most important gift, Panginoon, na may bibigay namin sa kanila. And you are the one who is going to convict through the Holy Spirit. Kayo ang magkukonvict sa kanila, Panginoon, through the Holy Spirit na sila hindi kilala sa inyo bilang kayo ng tagapagligtas. And praying also for our 12 small groups vision, short-term vision for this church, for Manila Faith. Alam namin, Panginoon, if this is your vision, this is your will, at ito po, Panginoon, ay inyong gagabayan at tutulungan niyo po kami, Panginoon, ma-reach po ito, Panginoon. Help us, ang bawat isa, especially our leaders, Panginoon, na akuin ang pangitain nito, Panginoon, upang ang lahat, Panginoon, ay susunod. Lahat kami as a church ay will go in one direction. Na yung nais po sa amin, Panginoon, makamtan namin ang pangitain na ibigay po sa amin, Panginoon. And I am positive, we are positive, all of us, that 12 small groups ay mabubuo, Panginoon, bago matapos ang taong ito, Panginoon. Then praying to all the people, and even more than 12, Panginoon, ang ma-establish po namin in our community. Lord, po yung bawat puso ng bawat isa, Panginoon, especially those who are those who are our leaders and those who are studying in our equipping, Panginoon. Gamitin niyo sila. I'm praying for hosts na tahanan. I'm praying for leaders to lead in our small group, Panginoon. I'm praying to those who I'm praying, Panginoon, na lahat sana, Lord, lahat po ng members ng Pasila Faith ay aatin at dadalo ng small groups. Kasi hindi po namin mailalabas ito at hindi kami makapagkikayat sa labas kung kami dito sa loob ay hindi kami we're not going to grasp the vision. So Lord, help us. Help each and every one of us dito sa loob ko ng local church po na ito, to participate in a small group. This is not for us. This is not for the pastor. This is not for the leaders, but this is for all of us, for our spiritual life, spiritual growth, and for our family as well. Na makita namin sila, Panginoon, lumalago at magagamit nyo sa takdang panahon sa kanilang paglago, Panginoon. And we are certain that they will bear much fruit. Lord, blessing po mo sa amin. Sa umaga po ito, ang lahat na ito ay akong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, good morning ulit mga kalagid. Welcome po sa lahat. Meron po tayong bisita. Wala pong nabigay sa akin. Meron tayong bisita. Akin na, Jay. Yan. So, welcome po sa ating mga bisita. Umulan po. Bumabagyo. Alam nyo, kahit umulan, bumabagyo, yung biyaya ng Panginoon, sabi ko sa post ko kanina, yung biyaya ng Panginoon ay hindi po natin tigil yun. Kaya na umulan na bagyo ngayon, dapat po ang ating pong pagbibigay ng gratitude sa ating Panginoon ay hindi po na titigil. Meron tayong apat na bisita po ngayon. Maraming salamat po. Ako po ay napag-grateful na may bisitang dumadating po sa church na ito. Okay? Nice ko pong i-welcome mga kapatid. Ipakita natin yung pagmamahal sa mga bisita natin. At Pasita Faith Bible Fellowship ay mapagmahal na iglesia. Okay? Mamaya, sa ating pong pagtatapos, si Luningning Danwapco. Tama po ba yun? Ayan. Si Belmar Danwapco. Kasama na ng anak, si Gerson Danwapco. Jerry and so, welcome po sa Pasita Faith Bible Fellowship. Dalangin po na hindi lang kapatid ko ang inyong pagdalo dito sa maliit na iglesia na ito. Pero we are moving forward ng iglesia nito ay lalago. Okay? So, sana hindi lang dito ang first time yung pagdalo dito. Happy birthday po kay Eliza Camila Kahigan. Yung one who first, si Eric Kahigan. At yung four po, ang ating pong mahal na Digon na si Brother Fernando, si Digon Fernando Mania. Happy birthday. And sa
na linggo natin sila babatiin. Muli, welcome to Masita Faith Bible Fellowship. And today is the first Sunday of October. Masaya po ako na nandito tayo ngayon. Para sa mga wala, sa mga naka-online, maraming salamat po at nag-online kayo. Share niyo po. Hinahayaan ko po kayo ngayon na kunin ang inyong mga cellphone at i-share po ang ating live. Go ahead. Kunin yung cellphone niyo, share yung love niyo sa inyong profile para makilala ang Masita Faith. Ay, si ganito pala may nag-church sa Masita Faith Bible Fellowship. Alright, so mga kapatid, tayo po ay nasa ating bagong series. Ayan, sa October. And this is our vision. Medyo hilo-hilo po ako mga kapatid. Ang hirap po pala talaga maging ama. Bagong ama. Ayan, so alas 12 pa lang, gising na yung aking yung kamukha ko. So alas 12 pa lang po ay talagang nalitan kami. Si Jen kahapon, ako naman ngayon. So medyo hilo-hilo po ako. So ako man din po. Okay, so salamat po. Muli, tayo sa bagong series po natin. At ang ating pong bagong series, ang ating pong bagong series sa October ay Owning the Vision. You know what? Ang iba dito ay pinahalan ko na ng January. Pero ulitin ko po, para po mas lalo nating ma-own, mas lalo nating akuin ang pangitain. So, this is the first Sunday. Meron po tayong 4 na Sunday sa October. Pag-usapan po natin patungkol sa vision. But I am not saying that this topic is only for the church as a whole. This is also a topic for individual. Kasi naniniwala po ako na ang Panginoon ay naglagay ng pangitain sa bawat isa sa atin. Ang dahilan po mga kapatid, bakit ang isang mananampalataya, yung isang tao, minsan hindi na nag-move sa kanyang buhay, wala nang pagkilos, kontento na lang sa kanyang buhay, is because hindi niya naunawaan ang pangitain ng Panginoon sa kanyang buhay. Di ba, may mga tao, kumusta ka na? Ay, ganun pa rin. Di ba? Kumusta ka na? Ay, ganun pa rin yung buhay ko. Walang pagbabago. Bakit ganun ang sagot? Dahil po, hindi nila nalalaman yung pangitain ng Panginoon ay binigay sa kanilang buhay. Di ba? Bawat isa sa atin ay binigyan ng Panginoon ng pangitain. Para po tayo ay lumalago sa ating spiritual na buhay. So, this message is for all of us as a church and for individually din po mga kapatid. So, pinamagatan ko po yung ating mensahe. By the way, ang layunin po pala ng ating series ay to realign PFBF purpose and of existing as a local church. I-realign natin, ano ba yung purpose natin as a local church? Ang purpose naman natin, pupunta dito paglinggo, magkakanta, makikinig, at uuwi. Yan na ba yung purpose? No. There is an ultimate purpose for our church. And number 2, to reveal the will of God for PFBF. Ito bang ginagawa natin, will ba ito ng Panginoon? Oo, will ito ng Panginoon. But there's an ultimate will ang Diyos sa buhay ng PFBF. And number 3, to reassure PFBF that there is a system Jesus gave to His church. Merong sistema ibinigay ng Panginoon sa kanyang iglesia para makamit natin ang tagumpay ng ating pong pangitain. So pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong unang linggo na ito, the principles and power of vision, keys to achieving church destiny. To achieving yung destiny ng buhay natin. Okay, not just as a church as a whole. Let us all pray. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat na dito po inyong mga anak. Pagpalain niyo po ang inyong mensahe. Gabayan niyo po ang Panginoon. Allow the Holy Spirit na mamusap sa akin na lahat ng pinag-aralan ko ay akin pong maibahagi sa aking mga minamahal na kapatid. Pagpalain niyo po Panginoon ang bawat isa sa amin. At ang lahat ng ito ay akasamang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So meron po tayong program. Sino pong walang program? May program po tayo at get your ballpen. Mga kapatid, in order for us na hindi makalimutan yung mensahe natin, dapat may ballpen tayong baon para magsulat po tayo sa program po natin. Okay, so let's move forward mga kapatid. Ang layunin naman po ng mensahe natin sa umagang ito, okay, is ipaunawa sa mga taga-PFBF ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pangitain. So mahalaga po na meron tayong pangitain sa church.
Okay? Sapagkat sabi nga po ng isang mangangaral, ang isang iglesia na walang pangitain ay kagaya ng isang barko na naliligaw sa gitna ng karagatan. Tinanong ko po yung isang member po natin na seaman, possible ba na maligaw ang barko sa karagatan? Oo, posible. Kasi yung ocean napalaw. Pag naligaw ang barko, wala na. Diba? And number 2, ipakita sa PFBF na mayroong layunin ng Diyos para sa iglesia at kung bakit tayo umiiral sa lugar ng Pasita sa San Pedro. Number 3, ipaunawa sa PFBF ang pagkakaroon ng direksyon ay ang susi ng tagumpay. Hindi po tayo magtatagumpay kung wala tayong direksyon. Wala tayong gustong maabot. Walang tagumpay po na gano'n. Ang lahat po ng mga taong nagtatagumpay sa kanilang buhay ay meron pong pangitain at meron silang nais marating sa kanilang buhay. Sabi ko sa inyo kanina, may mga taong pag kinumusta mo, ganito pa rin ang buhay ko. Kasi bakit? Wala silang direksyon. Wala silang nais marating sa kanila pong buhay. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na meron tayong pangitain. So, ang teksto po natin, dalawa po ito, no? Isa sa Genesis chapter 12, pati ito po muna ang aking ibabahagi po sa inyo. Proverbs 29, verse 18. Basahin po natin mga kapatid na sabay-sabay. Ready, go! Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Ang wala daw pangitain, kapag ang mga tao walang pangitain, ay sila po ay mapiperish. Yung salitang perish, iba ang meaning po nito doon po sa sinasabi sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him should not perish, hindi mapapahamak. So ang salitang perish po dito ay hindi kaparehan ng meaning noon. Mamaya malalaman niyo po kung anong meaning po ng perish po dito. So meron pong isang anak na babae na sinabi ng kanyang tatay, ng kanyang daddy, sa isang cruise ship navigation. Sino ng cruise ship vacation? Dali. Cruise ko yan. Okay. Sa isang cruise ship. At doon po sa, alam po natin yung cruise ship. Sino na nakasakay ng barko? Barko. Yan. Si Caroline, alala ko siya. Sumakay sila ng barko, nalilo-hilo sila. Kaya papuntang Palawan. Ako nakasakay na din po ng barko, pero hindi cruise ship. Sana. Ayan, sana mag-cruise ship. So yung isang batang babae, alam niyo po doon sa barko, mahaba yung kanilang, mataas yung kanilang, yung tao doon. Para hindi mahulog. Okay? So yung bata gusto niya makita kung ano yung tinitingnan ng mga tao. Ayaw niya, hindi niya kayang abutin kung ano yung tinitingnan ng mga tao, tungkol yung mga tao. Kaya sabi sa kanyang tatay, Tay, Dad, pwede mo ba akong ilagay sa balikat mo? Kasi gusto kong makita kung ano yung tinitingnan ng mga tao. Ang ginawa ng tatay niya, nilagay siya sa kanyang balikat, at yung bata na yon ay siya yung siya ang lumitaw doon sa mga tao kasi sa balikat siya ng kanyang tatay. At ito po ang kanyang sinabi sa kanyang tatay. Nung makita niya yung pinapanood ng mga tao doon sa labas, doon sa dagat, sabi niya, Daddy, I can see further than my eyes can look. Sa Tagalog, Daddy, mas malayo ang nakikita ko kaysa nakikita ng aking mga mata. Nakuha niyo po yun. This is principles of vision. Ang vision po mga kapatid, ang pangitain ay hindi kung ano ang nakikita mo. That's reality. But ang tunay na vision ay nanggagaling sa puso. Na hindi nakikita ng iyong mga mata, pero nakikita ng iyong damdamin. Yung ating mga negosyante dito, yung mga boss natin dito, mga managers, alam kong meron kayong mga visions. Tama? Amen? So, ako po ay dwell on this principle. Mas malayo ang nakikita ko kaysa nakikita ng aking mga mata. Nakikita na, kasi dagat yung nakikita niya eh. Pero sa dagat kasi wala eh. Di ba? Tatanaw ka ng malayo. And this is the principle of vision. What is vision? Vision is seeing the future before it comes into being. Pagtanaw sa hinaharap, bago pa po ito mangyayari, yan po ang vision. Okay? Pagtanaw sa hinaharap, bago pa ito mangyayari. At mangyayari po ang vision pag meron pong tinatawag na proseso at sistema.
Kasi hindi matutupad ang pangitain kung hindi ka gumagalaw sa iyong kasalukuyan. Kaya mga kabataan, youth, mga estudyante, makinig kayo mabuti dito. You will be successful someday pag sinunod dito sa inyong buhay. Pero yung mga kabataan ngayon, naglalaro lang. Wala man lang pangitain, di ba? Your goal right now sa mga estudyante, ang inyong pangitain, itapusin ko ang aking pag-aaral na may flying colors. I-goal ko na maging summa cum laude ako o maging magna cum laude ako. That's your vision. At pag na-reach nyo yun, there's gonna be another vision. Di ba? Kasi walang imposible kung yun ang pangitain mo at since ang vision ay binibigay ng Panginoon sa iyo, ang Panginoon ang tutulong para yung pangitain mo ay matupad. Pero kung ikaw, gigising ka, alauna na ng hapon, gising ka sa gabi, dahil sa ano ang ginagawa mo, gusto na. Tingnan niyo yung mga negosyante sa Ayala, Alabang. Yung mga mahihirap, gumigising ng alas 10 o'clock. Pero yung mga mayayaman, mga negosyante, anong oras gumigising? Alas 4. Mayaman na yun, maagang gumising. Samantala yung mahihirap, mahirap na nga, ang gising late pa. Kasi walang pangitain. So mga kapatid, it is also a mental picture of your future. It is the unveiling of God's plan for your life. It is capturing an idea or a clear picture of what can be in the future to propel the present to begin to act towards it. But vision is a picture. Pinipicture mo ang iyong buhay, ang iyong gustong marating. Now, vision, it is seeing the unseen so that what is seen can be translated into what can be. That is vision. Vision unlocks what was and what is to propel you into the land of what could be. Vision sets you free from the limitations of what eyes see and allows you to enter the liberty of what the heart can feel. Vision makes the unseen visible and unknown possible. That is vision. Bakit kailangan ng iglesia ng pangitain? Bakit kailangan natin ng pangitain? Number one, ito ang kalooban at nais ng Diyos sa atin. Kailangan natin ng pangitain sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. At bakit kailangan mo ng vision sa buhay mo? Kasi yun yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Number two, ito ang ipinapagawa ng Panginoong Jesus at ito ang ginagawa ng Panginoong Jesus. Number three, bakit kailangan ng iglesia ng Pacific Faith ng vision? Ito ang magbibigay ng direksyon sa PFDF. Bakit kailangan ng Pacific Faith ng vision? Number four, ito ang magpapatibay ng ating pananampalataya sa Panginoon. Bakit patitibayin ng pangitain ng pananampalataya natin? Sapagkat mga kapatid, bago pa po natin marating yun kung ating pangitain, halimbawa yung ating short-term vision, yung 12 small groups bago matapos ang taon ito. Bakit matitibayan pa na ng palataya natin? Sapagkat, habang hinihintay natin na makapag tayo ng 12 small groups bago matapos ang taon ito, nananampalataya tayo sa Panginoon. Na kayang gawin ng Panginoon at kayang magdagdag ng Panginoon ng mga small groups para sa ating iglesia. Mga kapatid, napapansin nyo? Ano napapansin nyo? Ano napapansin po natin? Magkakatabi. Yung McDonald's, Jollibee, at saka Kenny Rogers, magkakatabi sila. KFC pala eh. Sorry. KFC, magkakatabi. Pero sabay-sabay yung mayaman, meron silang isang mission. Anong mission ng mga ito? Pakainin ang lahat ng tao. Pansinin mo yung McDonald's, tinabihan ng Jollibee. Yung Jollibee, tinabihan yung KFC. Pero parehas sila yung mayaman. Di ba? Parehas sila yung mayaman. Yung mayaman sila, hindi dahil sa kanilang misyon. Kasi ang misyon nila, pakainin na yung mga tao eh. Yung mayaman po sila dahil sa kanilang pangitain. Ito mga to, may iba. Sorry, nagawa ko yata yung Kenny Rogers eh. Imagine na lang po natin yung dulong yung Kenny Rogers yan. Again, ang mission ng mga food chain po na ito ay pakainin yung mga tao. Pero kahit na magkakatabi-tabi sila po ay sabay-sabay yung mayaman. Okay? Anong meron sila? Hindi yung mission, kundi meron silang pangitain.
Anong mission ng Jollibee? Ang vision ng Jollibee is to be one of the top 5 restaurant companies in the world. Kaya sila naglalagay ng mga Jollibee sa iba't ibang bansa. Ano ang vision ng McDonald's? To move with velocity to drive profitable growth and become an even better McDonald's, serving more customers delicious food each day around the world. Yung kanilang motto, I'm loving it. Ito po ang kanilang, ang vision naman po ng Kenny Rogers is to be the preferred choice for delicious and healthy chicken meals. Yung vision po nila, mga kapatid, ito yung propel sa kanila. Going to their, ito yung vision nila, ito yung magbibigay sa kanila ng gana para maabot po nila yung kanilang pangitangin. Itong mga nakalagay po dito. Ito ang kanilang mga pangitangin. Dagdag ko naman po tayo sa top 3 mega church in the Philippines. So ang mga mega churches po nito, mayroon silang vision. Mga kapatid, ang daming iglesia dito, di ba, sa Pasinta? Dito, sa araw natin, nagkaroon ng church. Last year lang. Baka, pag hindi tayo kumilos, baka mas lalaki pa sila sa atin. Dito, mayroong church. Sa labasan, mayroong church. Diyan, dito sa main road, ang daming churches. Mga kapatid, isa lang ang mission natin. Anong mission natin? Ipalaganap ang mabuting balita. Pero mga kapatid, bakit itong mga to ay mas lumalago pa sa atin samantalang tayo we exist in this place 40 years na? Bakit sila? Lumalaki sila. Anong meron sa kanila? Pareha naman tayo. Nangangaral din sila ng Ebanghelyo. Nangangaral din tayo. Pero bakit hindi tayo lumalago? Wala tayong vision. That's the most important. Wala tayo kasi gustong marating eh. Kontento lang tayo sa ganito. Pero sila, meron silang pangitain. So, tingnan po natin mga mega churches sa Pilipinas ngayon. Dito, mas bata po sa Pasinta Faith, ha? Sabi ng Victory, ang kanilang vision, we follow Jesus and help others follow Him. We make disciples by engaging culture and community, establishing biblical foundations, equipping believers to minister, and empowering disciples to make disciples. Ito yung vision ng Victory. Ang vision naman ng CCF, our vision is to see a movement of millions of committed followers of the Lord Jesus Christ, meeting in small groups and transforming lives, families, communities, and nations for the glory of God. Ano yung gusto makita ng CCF sa mga members nila at magiging members nila? Ilan ang numbers? Millions. Pero sila, wala pa silang millions. But yun yung pangitain nila, na magkaroon sila ng millions of members na nagdi-disciple, na na-transform ang buhay at magdi-disciple. Yun ang kanilang pangitain. Kaya sila ginaganahan sa paglilingkod, ginaganahan po sila sa kanilang proseso dahil meron silang pangitain. Again, if we don't have vision, kagaya tayo ng isang barko na ligaw sa karagatan. Ang GCF po, South Metro, ang kanilang vision is, for the glory of God, we shall be a disciple-making church, reaching people within our community to impact the Philippines and beyond. At itong mga church po na ito, hindi po dahil sa mayayaman sila. Ang church, mga church na ito, ay hindi po dahil iba yung Diyos na kanilang sinasamba. Ang churches na ito ay kagaya ng Diyos na sinasamba natin dito. Kagaya ng banal na Espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanilang mga leaders, ganoon din yung banal na Espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. Alam niyo yung mga leaders nila, yung kanilang mga elders? Listen, yung mga elders dito, mga to, ang kanilang mga elders, ang kanilang mga deacons ay mga CEO ng napakalalaking company, multinational company. Pero yung kanilang mga elders at kanilang mga leaders ay mayroong oras para i-disciple ng kanilang pastor. Mayroong oras para mag-host at mag-lead ng small group. Mga CEO na po yan ng mga malalaking company, ang kanilang mga elders. Kaya walang dahilan kung bakit ganito na lang ang kanilang paglago. It's because again, meron silang vision. Sabi nga ng isang natin dito, ang problema sa Pasinta Faith, yung mga leaders natin ay busy. Ang tanong, sino ba hindi busy? Tama? It's a matter of will. Will talaga to eh. Will, hindi siya yung will siya. Kasi, pag yung mga elders po dito, pag tinignan mo, mga may-ari talaga ng, pag sinabi mo mga CEO, napaka-sobrang busy, pero bakit may oras sila para lumago sa kanilang spiritual life? May oras sila para humawak ng mga small groups o mga D groups.
And Saddleback sa International Church ni Rick Warren, it is the dream of developing people to spiritual maturity through Bible studies, small group seminars, retreats, and a Bible school for our members. Kaya po tayo may equipping dito sa church kasi gusto natin na lahat ng members ay ma-equip at magiging ambassadors, magiging missionary ng ating Panginoon. Mga kapatid, maglalagay po tayo dito ng ating parang tagline, every member a missionary, or every member a worker. So ito po mga kapatid, balik tayo dito sa text natin. That is vision. And tingnan po natin yung salitang parish. Ano ba ang salitang parish? Okay? Again, ulitin ko, iba po itong meaning na ito doon po sa John 3:16. So hindi po ito, ang salitang parish ay hindi kamatayan at hindi rin kapahamakan. The word parish in the Hebrew word, in the original language, is haura, meaning unrestrained, out of control, uncontrollable, wild, undisciplined. Therefore, people without vision are undisciplined people. Tingnan mo mga kapatid, kung ang iglesia ay walang vision, the church is undisciplined. Walang disiplina. Again, hindi po ako nagsasabi niyan, yung salita po ng ating Panginoon. And undisciplined people are people na walang direksyon, uncourse, lost. Ang mga tao, ang iglesia na walang pangitain ay walang dedikasyon, no commitment. Ang iglesia na walang pangitain ay walang devotion, walang pagmamahal, walang loyalty. Ang iglesia na walang pangitain is uncertain, no conviction. Ang iglesia na walang pangitain ay confused, unable to think clearly. So God is a vision giver because He Himself is a visionary God. When God gave vision, He will give it with purpose. So in Genesis chapter 12, sa atin pong ikalawang teksto, this is the event where God first appeared to Abraham to give him a vision. A vision to make God known to all the nations for His global glory. Sa church po, meron po tayong pangitain. At itong pangitain nito, ito po yung lifetime vision po natin. Pag sinabing lifetime, kasi meron po tayong short-term vision, itong 12 small group, short-term ang tawag dyan. But our lifetime is PFPF is committed to producing godly leaders and community of believers who will exalt God by loving Him alone, and as an expression of our love for God, we are to make disciples through small groups in our communities and beyond. Ito po ang aming pangitain. Na ang Pasita Faith ay makapag-produce ng mga godly, yung talagang godly leaders, yung talagang tunay na nagmamahal sa Panginoon. Paano natin gagawin? At yung community, ang community is yung small group. Saan natin gagawin ito? Saan tayo maaaring mag-develop ng mga godly leaders? Doon sa small group. Okay? Because worship service is not enough for us na lumago tayo. Small group is. Yung small group, oo. Because someone will teach you there. Ang small group, mga kapatid, kaiba-iba sa Bible study. Okay? Ang Bible study, maaaring maging, kasama sa small group. Ang Bible study per se, Bible study lang is gaining knowledge. Gain lang ng knowledge, magpakatalino lang sa salita at doktrina, pero walang outcome. Pero ang small group is, yung leader sasamahan niya ang kanyang mga members para sa spiritual growth, at ang goal ng leader ng small group ay yung kanyang mga members ay magkaroon din ng small groups. So Bible study is just only gaining knowledge, magpakatalino lang, pero walang outcome, walang output. Kaya hindi natin siya tinawag na Bible study, tinawag natin siyang small groups. And that is also our mission. Sa mga susunod po na ating mga mensahe, ipapakita ko po ikukwento ko po sa inyo mga kapatid kung paano ibinigay ng Panginoon ang vision sa akin. That was 10 years ago. Itong pangitain po na inilalatag po sa inyo, ito po ay ipinanganak
at kinulma, inasa, at inayos ng Panginoon 10 years ago. I've been in this church 2023. So, mahigit 20 years na. Nawala ko dito ng 2 years. So sabihin natin, almost 20 years na ako nandito sa church. Yung unang 10 taon ko, wala akong pangitain. Kaya mga kapatid, doon sa haba ng panahon ko dito sa iglesia nito, I was able to diagnose what is really the problem of our church. Kaya kung 10 years ago, ipinakita sa ng Panginoon sa akin ang isang pangitain sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng isang event na kung saan lahat ng mga youth pastor ng Siba ay dinala sa isang retreat kasama ng mga youth pastor ng Singapore at ng Hong Kong. So nung nandun kami sa retreat na yon, tinuruan kami yung mga youth pastor ng Siba. That was 10 years ago. At doon po ipinanganak ang vision na inilalakad ko ngayon sa iglesia. I request the Board of Deacons na hayaan po ako na imaneho ang iglesia. Subukan lang natin ng 6 months. Hayaan ako na imaneho ang iglesia kasi po, pag meron tayong pangitain at iba yung nakahawak sa Manuela, iba yung nakahawak sa nakatapak sa prino, ibang tao nakatapak sa prino, ibang tao nakatapak sa clutch, ibang tao ang nakatingin sa direksyon, sa tingin nyo anong mangyayari? Disgrasya tayo lahat. Unless there will be additional buses and additional driver. So that is why mga kapatid, I ask our leaders, hayaan nyo akong imaneho muna ang iglesia. For the meantime, hanggang makadevelop ako ng mga drivers to drive because the Lord gave this vision and I have to lay it down to all of us para mag-grasp po natin, ma-own natin ang vision at maging kampante po tayo na isa lang ang ating tatahakin. And I am so happy. Yesterday lang, yung kabataan nagsabi sa akin, Pastor, binigay ng Panginoon word sa akin, magsisimula ako ng small group para madagdagan yung pangitahin po natin. I am so happy na itong kabataan na ito ay nag-grasp niya, na-own niya yung vision. And later po, mamayang hapon, yung pong mga young couples ay mag-gather po sila para po sa kanilang small group para makadagdag sila sa vision. Ganon din ang mga young professionals, mga kapatid, this afternoon, mag-gather din po sila para may dadagdag dito sa ating vision. So if these itong tatlong ito may dadagdag, meron na lang po tayong kulang na 2. Because ang existing small groups natin ngayon ay ito. So kung ito madadagdag itong 3, meron lang 2. Wala pa po, hindi pa po nagtatapos ang taon. Kaya I'm encouraging all the leaders. Di ba lahat? Pinalagay ko na yun dyan eh. Kung hindi ka marunong magturo, mag-host ka sa bahay mo. Kung hindi ka marunong mag-host sa bahay mo, magturo ka. At kung hindi ka marunong magturo, hindi ka marunong mag-host, umatin ka. Umatin ka. I'm sure mga kapatid, yung 12 small groups, pag iaalay natin sa Panginoon ito, which inaalay natin sa Panginoon, baka susobra pa po bago matapos ang taon. Kaya nga po ako mga kapatid, talagang namamanin ko sa inyo. Itong month na ito, I decided to preach the vision for October. Why? Because November, maging busy na tayo. December, maging busy na tayo. E sabi ko sa Panginoon, Lord, I am gonna preach the vision so that itong October na ito, may mga anak na mga small groups. If you love this church, if you love your family, start a small group. Start a small group. So mga kapatid, dito po sa ating text, sa Genesis chapter 12, makikita natin ang buhay po ni Abraham. At meron pong 4 na bagay na ibabahagi sa inyo. Dito po sa buhay ni Abraham in Genesis chapter 12. Please open your Bible in Genesis 12. Genesis chapter 12, ito po ang unang pagkakataon na nagpakita ang Panginoon at makita natin ang pangalang Abraham. So dito po, Genesis 12:1, sabi ng Panginoon kay Abraham, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Dito po mga kapatid, naglalatag ng vision o pangitain ng Diyos kay Abraham. Okay? Listen to this. Ang Diyos ay naglalatag ng pangitain kay Abraham. Anong pangitain ng Diyos kay Abraham?
Sabi ng Diyos kay Abraham, dadalhin kita sa isang lugar, sa isang land. Dito kita dadalhin. Yan ay pangitain. So the power of vision will give the people a precise and clear direction. Ang pangitain ng Diyos para sa pursuit of faith ay klaro at sigurado. Ganun yung sinabi niya kay Abraham. I will show you the land I will show you. Alam, napuntahan na ba ito ni Abraham, itong lupa na ito? Hindi pa po. Pero you know what, tayo sa kanyang pananampalataya at nagtiwala siya doon sa pangitain ng Diyos. Sumunod siya sa ating Panginoon. Now, if there is a vision, mga kapatid, spiritually, ang vision ibinibigay ng Diyos sa mga spiritual leader. And ang tunay na spiritual leader ay hindi niya sasarilinin yung pangitain. Ilalatag niya sa mga tao. Yan yung tunay na leader. So, ikaw, kung estudyante ka ngayon, at may pangitain na ibigay ng Panginoon sa iyo na magkaroon ka ng isang company. Pagka-graduate mo, pagdating ng panahon, may karoon ka isang company. Yun ay pangitain binigay ng Diyos sa iyo. At ilalatag mo yan doon sa mga tao. And that is what I did sa ating po mga kapatid. Sabi ko nga, ibinigay ng Diyos ang vision ko na ito 10 years ago sa akin, sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng isang event. Nakasama ko yung mga youth pastors, nakapareha ko na wala rin vision. Alam mo nung dumating ako dito sa Pursuit of Faith, kung ano yung usual na ginagawa ng youth pastor, fresh graduate na youth pastor, yun yung ginagawa ko. Walang pangitain. Pero nabago siya after 10 years. Nabago siya after 10 years. So again, ang kapangyarihan ng pangitain will give the people, will give the church a precise and clear direction. So kung susundin natin ang pangitain, magkakaroon tayo ng klarong direksyon, mga kapatid. Na dumating ang point na hindi na natin o ayaw na natin na may mabakanting upuan dyan. Bakit mabakanting upuan yan? May pangitain tayo. So, hindi ngayon ang sisikay dahil kay pastor. No, ang vision ay ibibigay ni pastor at gagawin ng lahat. So again, I'm thankful doon sa mga tinap ko na mag-lead ng mga small groups. Sa young professionals. Alam niyo mga kapatid, kailangan natin yung mga young professionals. Kailangan natin sila kasi pag lumalo yung mga yan, marami pera yung mga yan. Okay, that's the truth. Tama. Mga young professionals, marami kayong pera, marami kayong time. At padadamigin pa ng Panginoon yung pera. Pag naunawahan natin. Old pro. Alam niyo po yung mga young couple, bakit ko isinama sa vision na ito? Kasi yung mga young couple, sila ngayon yung magtitrain doon sa mga younger generations. Na maging mabuting nanay, maging mabuting tatay. So mga kapatid, salamat doon sa mga tinap ko. Kasi alam ko, yung mga tinap ko ay nakakaunawa doon sa pangitain na ibigay ng Panginoon sa akin. Na kahit na hindi ko sila i-check, alam kong kumikilos at gumagawa sila. That's the vision. And a leader, listen to this, ang leader na naglatag ng vision at naunawaan ang kanyang mga nilatagan, hindi sasakit ang ulo ng isang leader. Bakit? Alam niya na ikilos yun, na naaayon sa pangitain. Maraming mga pastor ang sumasakit ang ulo sa kanyang mga leader. Bakit? At to the point na umalis na lang ang pastor. To the point na na-heart attack yung pastor dahil sa sama ng loob. Alam niyo bakit? Kasi si pastor may pangitain. Yung kanyang leader din, mayroon din pangitain. So dalawa na pangitain sa church. So ang mangyayari yung DI vision. Division. Ano? Division na. Pero kung ang pangitain ay nagagaling sa spiritual leader, ibabahagi sa congregation, lahat po yan susunod. At na kahit na natutulog ang spiritual leader, kahit na natutulog si pastor, alam niyang kumikilos at gumagawa ng naaayon sa pangitain. So, hindi sasakit ang ulo ni pastor, hindi makakalbo si pastor, at hindi aatakin sa puso si pastor dahil sa sama ng loob. Bakit ganito yung ginagawa ni kapatid? Hindi ko alam. Pero kung nalatag ng maayos ni pastor ang vision, kahit na natutulog si pastor, at mag-invest si pastor sa mga leaders, at
yung pangitain ay patuloy na bumubulong, patuloy na umusad. Ganun yung mga negosyante eh. Di ba? Yung mga businessman, meron silang vision, at na kahit na natutulog sila, yung kanilang company ay patuloy na kumikita. Kahit na nasa bakasyon sila, yung kanilang company ay patuloy na kumikita kasi nalatang nila yung kanilang pangitain sa kanilang leaders. Now the problem, if the leaders ay hindi tatanggapin ang pangitain, that's gonna be the problem. So, kaya nga mga kapatid, dapat tayo ay mag-iisa at maunawaan natin. At simula ngayon mga kapatid, ito po ang pinamamanig ko sa inyo. Simula po ngayon, iwasan po natin sabihin na program ni Pastor, vision ni Pastor, small group ni Pastor. Pag may nakita po, pag may narinig po kayo na nagsabi niyo gano'n, sabihin niyo po sa akin, dapat pangitain natin, small group natin, vision natin. Iwasan po natin mga kapatid, take note, iwasan niyo na program ni Pastor, vision ni Pastor, vision po natin lahat. And number two mga kapatid, the power of vision will provide a path to great success. Sabi sa verse 2 and verse 3, sabi ng Diyos kay Abraham, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and I will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Genesis 12:2-3. So kita niyo yun? Dahil naniwala si Abraham doon sa pangitain ng Diyos. Dahil naniwala si Abraham doon sa sinasabi ng Diyos na pangitain sa kanya, kaya in response, sabi ng Panginoon, I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. So mga kapatid, kung tayo maniniwala sa vision na ibinigay ng Diyos sa atin, magpo-provide din ng Panginoon ng daan, ng path para sa success ng pangitain po nito. And number 3, the power of vision will promote unity among the people. Tuloy natin basa, Genesis chapter 12, 4-7. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. You know what mga kapatid, pag nag-grasp po ng bawat isa ang pangitain, maging kagaya tayo dito kay Abraham, na nung nag-grasp niya, na nung makuha niya ang pangitain, nakuha din po ito ng kanyang asawa, nakuha din po ito ng kanyang nephew na sila, at sila pong lahat ay sama-sama nagkaisa sila nung nag-travel, going to the promised land. So, kung lahat tayo tatanggapin natin at sasabihin natin, this is our vision, not just for Pastor Randolph's vision, not just for the leader's vision, this is our vision. Mga kapatid, sabihin po natin, this is our vision. Mahina. Isa pa, this is our vision. Pag gano'n ang ating conviction mga kapatid, people mga kapatid, will draw near to the path of the vision. Dito si Abraham, he was able to convince his wife, he was able to convince his nephew, and all their possessions na mga tauhan. He was able to convince them. Kasi, alam niya napangitain ko ng Diyos sa akin Di ba? Alam niya, napangitain ko ng Diyos sa kanya. Kaya ang kapangyarihan ng vision will promote unity among the people. Kasi mga kapatid, isang kalaban po sa paglago at tagumpay ng isang organization at ng isang iglesia ay disunity. Sabi ko pa nila si Pastor may vision, yung isang leader may vision din. Yung isang may vision pa rin. Ang sumatotal, division. At pag may division po, mahirapan na yung lolo. Mga kapatid, maghintay naman po ba tayo ng another 41 years na Pasita Faith? Kahit pa sino, alam niyo po ba yung mga pastor na previous pastors ng church na ito? Alam niyo po ba kung gaano kalulupit? Abay, ang lulupit po, sasabihin ko sa inyo, wala ako sa kalingkingan ng mga previous pastors po dito. And most of them, nasa Amerika na po, nagpapastor po ngayon. Pero bakit nung dumating ng 41 years ng Pasita Faith, ganito pa rin tayo? Ang gagaling ng madumaan na pastor. You know what's, ano po lang? Pangitangin. Vision.
Kahit na anong galing po ng isang leader, kahit na anong galing po ng isang spiritual leader, if that spiritual leader ay walang vision, wala pong mararating. Alam po ng mga ano natin yan, ng mga members natin, ng mga bosses po dito. Kahit anong galing mo, kung wala kang pangitain, saan mo dadalhin yung mga tao mo? Yeah, dino-confirm ni Ma'am Hilda, ni Sister Hilda, na wala talagang mararating. Kahit na si Kristo siguro, yung magano dito, maging pastor natin, kahit si Jesus, kung hindi tayo susunod sa pangitain niya, wala. Baka yan, baka sa susunod na linggo, wala na namang tao dyan, hanggang sa ano, ililigpit na naman natin itong silya dito, ito na lang matitira. Kung hindi po leaders, kung hindi natin akuin yung mga vision na ito, darating tayo. Mga kapatid, possible po na mamatay ang local church. Sabi ng Panginoon sa Matthew, "And I will build my church, and the gate of hell will not prevail against it." Pero ang tanong, bakit sa Amerika araw-araw may namamatay na iglesia? Kasi sinabi ng Panginoon na, "I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it." Hindi po yung local church. It is a universal church. Na yung universal church kailanman ay hindi mamamatay, kailanman ay hindi malulupig ni Satanas. Pero local church, pag hindi tayo kumilos at wala tayong makitahin, darating pa ng mga kapatid, another 41 years, patay na itong Pasita Faith. And that's the truth, that's the reality. Maraming mga iglesia, ang gano'n na nangyayari sa Amerika. Yung statistics, halos araw-araw may namamatay ng church sa Amerika. Binibenta nila yung kanilang mga hari-harian. Bakit? Ba't sila namamatay? Wala silang pangitain. At sasabihin natin, bakit yung mga mega churches lumalaki sila ng lumalaki? Kasi may pangitain po sila. Parehas ang Diyos natin, parehas ang banal na Espiritu, makapangyarihan, parehas ang Diyos na nagbibigay sa atin ng resources. Nakuha niyo po? Nakuha niyo? Nasaan ang problema? Sa Diyos? No. Sa atin. Sa atin ang problema. I tell you, leaders, baka sa susunod, pag hindi natin wala na ito, ililigpit na naman natin ito, iusok natin itong kuha nito. Tapos, pag batigas pa rin tayo mga kapatid, kalpas na naman, ligpit na lang, hanggang sa isa na lang matira. Baka si pastor na lang natira. Baka si pastor, na-rapture na lahat. Si pastor na lang natira. Sino tuturuan niya yung mga upuan? Hindi niyo kasi tinanggap yung vision. Kontento na lang kayo dyan nakaupo Di ba? Nagmamatigas kayo Alam niyo yung isang kalaban ng church? Pride, sabi ko nga sa mga prayer warriors, please pray for me. Kasi medyo yung sasabihin ko po sa vision casting ay medyo malalim. Talagang, I need to say this. Sasabihin ko po sa inyo mga kapatid. Ngayon, I am your OIC. OIC lang po ako dito. I'm not your senior pastor. I am an OIC. But again, because of my love to the church, sabi ko sa inyo kanina, I've been here for almost 20 years na. Umalis ako, nawala ako ng 2 years, pero binalik ako ng Panginoon. Dahil mahal ko ang Pasita Faith. And narinig ko po, ang reason bakit nag-resign si Pastor noong anong taon yun, dahil sa kanyang sweldo, kasi malaki ang offer dun sa kabila. Alam niyo po ba? Napantay lang ang binigay sa akin na love gift doon sa kabila. Kung sa salary lang po ako, sa love gift lang po, hindi po ako magtatagal na tumira ang pamilya ko, ang aking maliit na anak, 1-year-old, sa isang bahay na walang kuryente ng 3 taon. Matagal na sana akong malis. But because I love Pasita Faith, meron pa rin hope. Nagkakaroon na kami ng problema mag-asawa. Nakikita mo yung anak mo, nilalamok, naka-off lotion kayo. Alam niya, Ate Bang yun. Kapit-bahay kami, wala kami kuryente. Pero hindi pa rin ako malis. Sige, tuloy lang kasi mahal yung church May pangitain Tuloy lang. Kaya nga kami, ambassador po kami ng off lotion. Nung tumira kami sa isang bahay ng 3 taon walang kuryente. Ambassador kami ng off lotion. Yung anak ko, nakikita ko, ang daming mga pantal-pantal dahil sa kagat ng lamok. But hindi ako malis because mahal ko ang Pasita Faith. Mahal ko ang church. Hanggang sa, yun na nga po, yung
na ipinanganak yung vision, I presented it to the leaders. They turned it down. Doon po na nagsimula, sulat ko po yung basic na booklet, training booklet, at yung process na pursuit dun. And I presented it to the church, to the leaders. They turned it down. So, ang reason ako, just to let you know, hindi po ako umalis sa church na ito noong 10 years ago, dahil as well. It's because the vision that was given to me, and hindi ko ginagawa. Hindi ko masisisi. I'm not the leader. I'm not on top. But right now, I'm your OIC. I'm laying it down for you. Vision, 12 small groups, ito po ang ating magiging sukatan. Hindi ko po kayo tinatakot. Tinausap ko naman yung mga leaders. Pag ma-reach po natin ito bago matapos ang taon, ako po mismo mag-apply as your senior pastor. Pero kung hindi natin ma-reach itong small group na ito, evaluate me. I can stay as your associate pastor or I can resign again. Mga kapatid, this is not for me. Ano makukuha ko po dito? Ano makukuha ko dito sa vision nito? Binigay lang po ng Panginoon sa akin para ibigay sa inyo. Kaya nga, I'm challenging all the leaders. 5 na lang ang small groups natin. Nabubunuin, mga kapatid. 5 na lang. Meron ng 3 magsisimula sa week na ito. 2 na lang. Start small groups sa inyong tahanan. Kung hindi ka marunong magturo, mag-host kayo. Kung hindi ka marunong mag-host, magturo kayo kung yun yung gift nyo. Or umattend kayo. Kung hindi kayo pwede mag-host at hindi kayo marunong magturo, umattend kayo ng small groups. So mga kapatid, vision. Our vision will produce in people perseverance to accomplish the task. Alam nyo, ito yung naramdaman ko kahit anong hirap. Kasi we want to serve the Lord na, chill lang tayo. Sa ngayon po mga kapatid, kunti tayo, ang dami natin gawain. May mga gawain pa na hindi aligned doon sa small group, hindi aligned doon sa vision. Kaya yung mga leaders, yung isang leader, 5 yung ministry niya. Mapapagod po talaga yun. Ang goal po natin dito is to produce more leaders para po mga kapatid, ang gawain ay mas magaan sa bawat isa sa atin. Short-term vision, 12 small groups, lifetime vision, dito po yung sinabi ko kanina. Aplikasyon po, ang Diyos ang nagbigay ng pangitain, siya din ang gagawa ng paraan upang ito ay magtagumpay. Nais ng Diyos na tayong lahat ay magpasakop sa pangitain na Kanyang binigay sa ating iglesia. Number 3, mahalagang maunawaan natin at akuin ang pangitain upang hindi tayo magkaroon ng pagkalito sa kung ano ang layunin natin sa mundo nito. Number 4, dalangin ko na lubusan natin ipanalangin ang ating mga sarili sa ating pakikisa sa pangitain ng iglesia. Next week mga kapatid, this is my topic. Week 2, Pacific Faith Bible Fellowship, our vision is founded on God's original design. I'm gonna be talking about from Genesis to Revelation, na ang Panginoon ay talagang yung small group, even in Genesis hanggang Revelation, nandun siya. So, muli, maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. I hope na I was able to challenge you sa umaga pong ito at maglingkod po tayo. And again, lagi ko sinasabi, pag lumilit ako, nakikita ko yung reality. Pag pumilit po ako, nakikita ko yung pangitain ko. That this church ay mapupuno siya. There will be 3 services in this church. And then this church will be ascending missionary. And there will be a lot of small groups around San Pedro, in Laguna, in Pasita. Yun po ang aking nakikita, ang pangitain. Ito po yung binigay ng Panginoon mula po sa kanyang banal na salita. Hindi po ito invento ni Pastor, hindi po ito yung sinabi niya kay Tibuloy. Hindi, iba yung vision ni Tibuloy, iba yung vision na binigay ng Lord kay Pastor na dahil sa pag-aaral ng kanyang salita, pag-aaral sa buhay ni Kristo, pag-aaral sa unang iglesia sa bukas, dito po nagkaroon ng pangitain binigay kay Pastor. May request everyone to please stand up tayo kung tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa umaga ito. Lord, salamat sa mga bisita namin. Kung ikaw ay nandito ngayon at nais mong makilala, nais mong makasama sa pangitain ito, unang-unang gagawin, kaibigan, kapatid, ang unang-unang gagawin,
ay gagawin yung unang hakbang. Ang unang hakbang ay kailangan mong makilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya lamang kayo magligtas sa iyo, hindi ito dahil sa reliyon, dito dahil sa Pasita Faith, dito dahil sa lugar na ito, kundi dahil sa Panginoon ang nagligtas, magliligtas sa iyo mula sa kapahamakan sa impyerno patungo po sa buhay na walang hanggan. I want you to repent of your sins. Accept Jesus as your Lord and personal Savior. Siya lamang ang kaya magligtas sa iyo. At magpatuloy ka sa iyong paglagok bilang isang mananampalataya. And ang church po na ito ay handa na ikaw ay tulungan upang lumagok sa pamamagitan ng aming mga small groups. Lord, salamat. I-bless niyo po, Panginoon, ang umagang ito. Sa bawat isa sa amin, sa inyo po lahat ng papuri, Panginoon. Salamat at kailatag po namin ang pangitangin. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay ang kasama dalangin sa pangalan. Amen. God bless everyone. Para lang po natin